sa lahat ng mga panauhin, doon po sa mga senior citizens, no, sa lahat ng mga kapatid sa Paisawan na ngayon ay nagdaraos din ng kanilang gawain, sa aking mga kamanggagawa, gayon din sa mga lingguhang nanonood ng YouTube channel natin, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. No? Binabati ko pati ang mga panauhin. We have a guest from the U.S. By the name of Chris. We welcome you to our church and good morning. Thank you. Ang paksapong matutunghayan natin ngayon, umaga, ay isang mensaheng napakahalaga. No? Ito po ay may pamagat na a new person. No? Bago tayo magsimula, hiningi ko po samahan muna ninyo ako sa isang maikling panalangin. No? Aming Ama sa langit, sa oras po na ito, ay lumalapit kami na may pusong handang makinig. Salamat sa pribilehiyong marinig ang iyong salita, buhay, makapangyarihan at nagbabago ng puso. Panginoon, hinihiling namin na buksan mo po ang aming isipan upang maunawaan ang katotohanan. Ihanda mo po ang aming puso upang tumanggap ng kapahayagan mula sa iyo. Linisin mo po ang aming mga motibo, alisin ang anumang pagod, alalahanin o ingay na maaring humadlang sa iyong tinig. Puspusin mo nga po ang iyong tagapagsalita ng karunungan, kapangyarihan at kapakumbabaan upang maipahayag ang iyong banal na mensahe ng may katapatan at malinaw na direksyon mula sa Espiritu Santo. Naway ang bawat salitang marinig ay maging binhi ng pagbabago, pagpapalakas at pagpapalalim ng aming pananampalataya. Ang iyong banal na presensya nawa ang siyang manguna at ang iyong kalooban ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa nating itanghal ang pangalan ng Diyos. No? Ako'y umiikot kanina at nakikinig sa mga pahayag ng mga bawat leader ng care group. No? Napansin ko na hindi tayo nakatutok doon sa mismong scripture. No? Masyado natin pinapalawak ang mensahe, gayong napakaiksi lang naman ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. No? O ngayong umaga, makinig tayo mabuti upang ating matutunan ang katotohanan ng mga salitang binitiwan ng ating Panginoon. No? Alam natin, by default, para makapasok ang isang tao sa kaharian ng Diyos, kailangan muna siyang maipanganak na muli sa Espiritu. No? Alam rin natin bilang mga Kristiyano na ang tao ay binubuo hindi lamang ng katawan kundi ng kaluluwa at Espiritu. No? Ang problema, ang Espiritu ng tao ay patay dahil sa kasalanan. Kailangan munang buhayin ito sapagkat ang patay na Espiritu ay hiwalay sa Diyos. Sa Biblia, ang kamatayan ay hindi lang paghinto ng paghinga. No? Ang taong patay sa Espiritu ay hiwalay sa Diyos. Hindi niya kayang lumapit, umunawa o mahalin ang Diyos. Ang kasalanan ang nagdudulot ng paghihiwalay nito, kaya nga dahil dito, kailangang na muling ipanganak ang isang tao. At ganito po yung sinabi ni Jesus sa unang Juan, o Juan 3:3. Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ganun kasimple ang sinabi ng Panginoon. Bakit kaya? Dahil ang patay na espiritu ay bulag sa katotohanan. Hindi lang siya bulag, hindi niya makita ang katotohanan. Hindi rin niya maunawaan ang salita ng Diyos. Nahihirapan siyang umintindi. Hindi niya nakikita ang kabutihan ng Diyos. Hindi niya nakikita ang bigat ng kasalanan, kaya ipinagwawalang bahala niya ang salita ng Diyos. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kabanatang 2:14. Sapagkat ang taong di pinapanahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon
at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. So, hindi na tayo dapat magtaka, no? Alam natin kung bakit hungkag tayo nung araw, bakit we try to read the Bible but we don't fully understand it. We keep on reading the Bible daily probably, but we don't comprehend it. Kailangan siyang maipanganak na muli upang makakita ng liwanag dahil ang taong patay ang espiritu ay walang kakayahang tumugon at umunawa sa Diyos. Wala. Limited po siya. Ang taong spiritually dead ay hindi magmamahal kailanman sa Diyos. Patay. Paano magmamahal? Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil lubog siya sa kasalanan. So ano ba ang kalagayan ng mga taong wala kay Kristo? Naalala niyo ba yung buhay ninyo nung kayo'y wala pa kay Kristo? Well, ayon sa aklat ng Efeso 2:1, sabi, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Yan ang dahilan. Kaya patay ang espiritu ng tao dahil sa kasalanan. No? Kaya kahit anong try natin, kahit anong pilit natin, patay, wala. Ang patay kasi hindi magigising yun eh. No? Patay na eh. No? Ang patay ay hindi makakakilos. Kailangan muna siyang buhayin. Kaya nga, sa isang pagkakataon, kung maaalala nyo, nagtanong ang isang pariseyong ang pangalan ay Nicodemo. No? Nasa aklat po ng Juan 3, mula 4 hanggang 7. Basahin natin. Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit po? Sinabi na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit po? Sapagkat kailangan muna siyang maipanganak sa Espiritu at maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Kapag binuhay ng Diyos ang Espiritu ng tao, no, nagigising ang kanyang puso, namumulat ang mga mata, nagkakaroon ng pananampalataya, at nagkakaroon ng pagnanais na sumunod, at nararanasan niya ang pag-ibig ng Diyos. Yun po yun. Napakadaling tandaan, napakadaling maunawaan. No? Hindi natin kayang mahalin ng Diyos sa sarili nating paraan. Ang pag-ibig natin ay bunga ng kanyang unang pag-ibig at pagbibigay buhay sa atin. Yun ang dahilan kaya tayo nakakalapit sa Kanya. Kaya sinabi ni Jesus sa verse 6 and 7, ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Huwag magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Marahil sa oras na to, yung mga panauhin natin naguguluhan pa sa sarili nila. No? Pero makinig ka lang, kapatid. Dahil mamaya maintindihan mo ang kahalagahan ng mensaheng inihahatid natin. Alam natin na ang ipinanganak na muli ay tumutukoy hindi dun sa physical na kapanganakan. Hindi po. Kundi isang spiritual rebirth. It is a spiritual rebirth. Isang ganap na pagbabago ng puso at isipan, change of heart and mind na ginagawa ng Diyos sa tao. No? Ipinaliwanag ni Jesus na hindi sapat ang pisikal na kapanganakan para makita ang kaharian ng Diyos. Let us make that clear. Kailangan ng isang bagong simula mula sa Espiritu. Bagong simula. Ito ay ang pagbabago ng puso at isipan, metanoia, alam naman ninyo yun, no? Hindi lang pag-aayos ng ugali. Pagsisimula ng bagong buhay na nakaugat sa pananampalataya kay Kristo. Doon po nagsisimula yon. Pagtalikod sa makasalanang pamumuhay upang yakapin ang buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Buhay na ayon sa kalooban ng Diyos. No? Simple lang. Kung gusto mo, magagawa mo. Kung ayaw mo, yun ang pinili mo. It's always a personal choice because life is a choice. Alright? Sangkot dito ang biyaya, habag, at pagpapanibago ng Espiritu na ibinigay ng Diyos.
Tandaan natin na kapag ang isang tao ay nagsuko ng buhay nagsuko ng buhay sa Diyos, no? Nakakapaghatid ito ng kagalakan at kasiyahan sa sambahayan ng Diyos. Nakikita naman natin eh. Tingnan niyo, nag-birthday, nag-anniversary, tayo po ay nakikiisa sa kanilang celebration. Masaya tayo sa pamilya ng Diyos kasi. Ganun po yun. Hindi natin pinalalampas yung mga ganyang okasyon, no? Kaya bilang bahagi na rin ng tradisyon, ginagawa natin ito every month, no? Nakapagtataka nga lang kung bakit may mga taong kahit na dumadalo sa church, listen carefully, no? Kahit na dumadalo sa church mula pa sa pagkabata, hindi pa rin na ipapanganak sa Espiritu hanggang ngayon. Have you wondered why? Sa aking pananaw, simple lang ang dahilan nito. Simple lang ang dahilan. Ang dahilan ay ayaw nilang iwan ang makasanlibutang pamumuhay upang isuko sa buhay na Diyos. Yun lang po yun. They reject the offer of the loving God. Uma-attend na sila sa church eh. Mula bata nandito na yan eh. Pero bakit? Ano ang pumipigil sa kanila? Mas gusto na lumangoy sa kasalanan. Mas gusto na yung buhay na marumi. Ayaw nila ng maayos, ayaw nila ng maliwanag, gusto na sa kadiliman. No? Simple lang. Yun ang pinili nila. No? Eh, kumisan pa nga, naghahanap sila ng dahilan para sisihin ang iba. Ha? Para pagtakpan ang kanilang mga kasalanan. Gagawa sila ng dahilan para hindi na umaten sa church at may sisisihing ibang tao. Naintindihan niyo po yan? Mga gawa ng kadiliman po yan. Hindi po gawa ng mga taong nakakilala sa Diyos yan. Mas masaya sila sa kanilang kinalakihang kalagayan. Bulag sa katwiran. Sayang. Bakit po sayang? Sayang sapagkat binigyan sila ng pagkakataon na mapabilang sa sambahayan ng Diyos, subalit mas pinili nila ang kalayaang alok ng sanlibutan. Mas madali nga naman eh. Wala akong struggle. Sayang din dahil narinig na nila ang alok na kaligtasan ng Diyos. They've heard the offer of God. My goodness. Napakabuting pagmasansana kung nagpatuloy sila sa gawain ng Panginoon, lalo na nga kung magsisimula ng makita ang pagbabago sa buhay nila. And still they reject the good offer from God. So, ang tanong, bakit mahalagang maisilang na muli ang isang tao? Ano ang nangyayari kapag isa na siyang bagong nilalang? What makes the difference? Ayon sa mga paliwanag mula sa Biblia, tinanggap nila ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng bagong buhay, pagnanasa, bagong direksyon, at bagong lakas upang makasunod sa Diyos. Hindi lang yan. Nagkaroon din sila ng bagong identity. No? Tinatawag na silang mga anak ng Diyos. That's their new identity. Nagsimula na ang tuloy-tuloy na pagbabago, hindi lang po isang beses, kundi araw-araw na pagbabago. Consistently. Ngunit bakit may mga Kristiyanong hindi iniingatan ang kaloob sa kanila? Bakit? Ano ang problema nila? Mga nakapakinig na sila, pero nakakapagtaka. Nakakapagtaka. Bakit hindi nila pinahalagahan ang mga aral na kanilang narinig? Alam natin na ang mga yaon ay mabubuti. Hindi ba nila naiintindihan ang mga aral kaya bumabalik sila sa kanilang dating kalagayan? Hindi ba ganyan ang ilan kahit na naipanganak na at lumaki na sa church? Kaya nga, kailangang magsaliksik at magtanong ang taong nasa seryosong kalagayan. Halimbawa, isipin natin kung tayo ito, no? Kung nakaupo ka at nakapakinig ngayon, nakikinig ka ngayon,
at talagang malabo pa yung buhay mo, no? Dahil magulo pa rin ang buhay mo. Akala mo lang maayos ka, pero hindi talaga. No, ha? Maganda mag-isip-isip ka. No? Halimbawa, tanongin mo yung sarili mo, bakit nangyari ito sa akin? Tanong mo sa sarili mo, bakit nangyari ito sa akin? Tinanggap ko ba ang katotohanan sa puso ko si Jesus? Check mo yan. No? So, bakit ako huminto? Bakit ako lumayo? Bakit ako tumigil? Ano ang magiging bunga kung magpapatuloy ako sa gawaing ito? Tanong mo sa sarili mo. Saan patungo ang kinabukasan mo? May kailangan ka bang gawin ngayon? Sa madaling sabi, ano ang dapat kong gawin ngayon? Yan ang isipin mo. Mapapahama ka. Kawawa ka. Walang makakatulong sa iyo. Isa lang makakatulong sa iyo, ang Panginoong Hesus lamang. At pag na-miss mo yun, wala na. You're on your own. And I'm sorry to tell you, you will inherit something you don't wish to receive. In our topic, we will see that a Christian is a new person. Because in Christ, a person becomes, Roman number 1, a new creation. Bagong nilalang. Creation. Alam mo yung creation? Yung creation po ay mula sa wala. Kaya nga creation eh. No? Pagka ginawa mo yung isang bagay, mula sa isang bagay, hindi na po creation yun. Yung creation kasi mula sa wala yun. Nung sabihin ng Diyos na let there be light and there was light, yun ang creation. Mula po sa wala. No? Letter A Christian is a new creation. A Christian is a new creation, remember? No? Dapat maintindihan ng bawat isa na ang bagong nilalang ay inilipat na sa kaharian ng mahal na anak ng Diyos. No? Ganito ang ibinahagi ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas. Chapter 1, verse 13 and 14. Ano sabi niya? Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ang liwanag niya, no? Tignan nyo. Iniligtas tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at pagkatapos ng ginawa pa, inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Tapos, na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Natandaan nyo, wala nang question. Nung ipagtapat natin ang kasalanan natin sa Diyos, hindi tayo sinisi, hindi tayo pinagalitan. Tinanggap tayo at pinatawad tayo. Para ano? Upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa dapat nating tiyakin ang pagkatawag at pagkakahirang sa atin. Importante yon. You don't just stay in the church. Ang sabi pa sa 2 Pedro, kabanatang 1, 10 at saka 11, sabi niya, kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Napakaliwanag. Paano ka maliligaw? Nandiyan na yung pangako ng Diyos. Ibinigay na niya. Hindi lamang ito, mga kapatid. Sumunod tayo na may katapatan. Ang ating katwiran ay kailangang humigit sa katwiran ng mga eskriba at mga pariseyo. Sa mga kapatid, sino kung gayon ang maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ni Jesucristo? Yung tinawag at pinili ng Diyos at sumunod sa kalooban niya. Ganito po sinabi ni Jesus sa Mateo 5:20. Pakinggan nyo. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Meron pong bagay na dapat nating pag-isipan at pag-aralan. Intindihin nating mabuti. Sayang eh.
We've been attending this church for the last how many years? 35 years? Tapos, kabyos? Tapos, iwan ka? Hindi ka ba nangihinayang sa panahon mo? Sa oras na ginugugol mo dito sa church? Sayang naman, di ba? Tiyakin mo. Sayang. Sayang. Nasa iyo ang pagpapasya. Yung Diyos, ginawa na niya yung papel niya eh. Ikaw naman ngayon, no? So ano ang nangyari sa mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos? Ano po? Sila ay bumabangon sa libingan tungo sa isang panibagong buhay. At ayon po kay Apostol Pablo sa Roma 6:4-5, sa makatwid, tayo'y namatay na at nalibing sa nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Pangako po yan eh. Pangako yan. This is a first start for those who have received a gift from God. Pwede ka na magsimula dyan. Maginhawa. Ano pa? Ang mga dating bagay ay lumilipas na. Ang lahat ay nagiging bago. Pag nakipag-isa ka kay Kristo, believe me. No? Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Nakita niyo? Napalitan na ng bago. Maaaring may ilang magtatanong pa sa akin, paano naging posible ang mga bagay na ito, Pastor? Well, letter B, a new creation made possible by virtue of a new birth. Nothing else, nothing more. A new creation made possible. Ang bagong kapanganakan ay nagbigay ng bagong espiritual na buhay sa tao. Nagbigay ito ng bagong kalikasan. Hindi ito self-improvement, ha? Ang nangyari ay regeneration. The person was regenerated. God gave us a new heart and a new identity. No? New heart, new mind, new identity. According to, sabi kay Ezekiel sa 36:26, no? Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ang Diyos ang kikilos, kapatid. Alam mo ba yon? Basta't ipinaubaya mo ang buhay mo sa Diyos, maniwala ka, makinig ka. No? Siya ang gagawa, hindi natin kaya. Sapagkat kung kaya natin baguhin ang sarili natin, hindi natin kailangan maranasan pa ang maipanganak na muli. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Siya lamang ang makagagawan to sapagkat siya ay makapangyarihan. Naintindihan nyo? Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ulitin ko po. Kapag ang tao ay naipanganak na muli, siya ay nagkakaroon ng bagong pagkakakilanlan. New identity, nagiging anak na siya ng Diyos. Yung dating buhay mo, hindi na yun. Ngayon, tinanggap mo si Kristo, di ba? Nagsisi ka ng kasalanan, tinanggap mo si Kristo, at alam mo ba, ginawa kang anak na ng Diyos. Can you imagine that? O, sasabihin natin, paano nangyari yon? Sundan mo lang ang salita ng Panginoon at maintindihan mo. No? No? Ulitin ko po. Sabi po sa John chapter 1, 12-13, sabi niya ganyan, subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Amen? Nakita nyo? No?
So, ang bagong kapanganakan ay nagbubunga ng bagong pamumuhay. New life. Bagong pamilya, bagong kapangyarihan. No? The new birth brings the indwelling of the Holy Spirit. Bakit gagawin ito ng Diyos? Bakit ginawa ito ng Diyos? No? Ayan. Ano ang dahilan ba't ginawa ito ng Diyos? Basahin natin ang aklat ng Tito 3:5-6. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Walang ibang panggagalingan yan, kapatid, kundi ang ating Panginoon. Nakita nyo? Sino ba ang ayaw mabuhay na muli? Sino ba ang ayaw nung magkaroon ka talaga ng marunong na kaisipan, tamang desisyon? Hindi ho ba? Hindi po magagawa ng isang taong patay sa espiritu yan. Hindi magagawa. Hindi nila kaya. Ako nag-try din ako dyan nung araw. I'm sure nag-try din kayo, no? Pero wala akong nangyari, no? Puro palpak lahat yung mga resulta ng mga ginawa natin. Salamat na ngayon lang nagkaroon ng direksyon eh. Paano tinanggap natin si Jesus? Doon lang tayo naging maayos eh. Di ba? Natuto na tayong magpakumbaba. Di ba? Natuto na tayong tumanggap ng katotohanan. No? Ang bagong kapanganakan ang nagbukas sa atin ng bagong ugnayan sa Diyos. Now, we can easily relate to God. We can talk to God. We can pray. We can call upon His name. Di ba? Dati hindi eh. Di ba? Wala tayong inaasahan nun kundi yung pera, trabaho, yun lang. No? Dati, ang sabi ng aklat, dati hiwalay tayo sa Diyos. Ngayon, alam mo ba nakipagkasundo na ang Diyos? Ano ang magiging bunga nito sa atin? Ito ay magkakaroon ng bunga ng isang bagong direksyon, layunin at wastong pamumuhay. Na tama yung narinig mo, wastong pamumuhay. Alright? Bagong nilalang kay Kristo. Hindi lang pinatawad, no? Kundi ipinanganak na muli at ginawang bago ang kalooban. Dahil anak na ng Diyos, makikita na niya ang Panginoon pagdating ng araw. Kaya nga, dahil anak na kayo ng Diyos, yan ang sinasabi ng aklat ng Hebrews, dahil mga anak na kayo ng Diyos, Hebrews 12:14, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Meron pa sinasabi sa aklat ng Lucas 17:10, ganon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Sa madaling salita, ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos. Hindi po isang bagay na nakamit natin o nakamta natin sa ating mga sariling pagsisikap. Ang bahagi natin ay tanggapin ang regalo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesucristo. Tanggapin ang regalo ng kaligtasan, libre, walang bayad, dahil binayaran na ito ni Jesus. Remember? Bayad na. No? Wala ka nang ibabayad dyan, kapatid. So ano pa? Ang bagong kapanganakan ay bunga ng pagtugon natin sa salita ng Diyos. Makinig at sumunod. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Listen carefully. Strictly adhere to the Word of God. Obey and follow. Tingnan natin kung ano pang ginawa ng Diyos sa mga nakipag-isa sa Kanya. No? Sa Santiago 1:18, ano po sabi? Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahing higit kaysa lahat ng Kanyang mga nilalang. Napaka-special. Basahin niyo mabuti, tingnan niyo. Unawain niyo mabuti sinasabi. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Kita niyo na? Upang tayo'y maging pangunahing higit kaysa lahat ng Kanyang mga nilalang. Napaka-importante. No? Kaya nga,
Sa unang Pedro 1:22 hanggang 23, ganito naman sinabi ni Apostol Pedro, ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. No? Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Alam mo, pag ikaw umatan ka ng church, nakikinig kang mabuti. Inintindi mong mabuti yung message, no? Papasok sa'yo yan. Tutulungan ka ng Holy Spirit kahit patay ka. Oo. Doon magsisimula yung bago mong kapanganakan. Makinig ka, makinig ka. Isa puso mo yung narinig mong salita. Ganyan na nangyari sa akin. Simple-simple lang. Wala akong maraming scripture na tinandaan. 1 John 1:9 lang. Yun ang nagbago ng buhay ko. Hindi mahaba. Hindi mahaba. Dahil inintindi ko, inunawa akong mabuti yung sinasabi ng salita. Saka ako kumilos. Ginawa ko yung sinasabi ng salita. Kaya, yung pakikinig mahalaga. Huwag masayangin yung panahon mo, upo ka lang ng upo tuwing linggo. Sayang yung panahon mo dyan. Mabuti pa maghanap buhay ka na lang kahit na bawal pagkalinggo. Nandito ka na rin lang sa tahanan ng Diyos, makinig ka mabuti. Huwag mo sayangin. Every minute, every second. Okay? Ito po isang bagong kapanganakan na ginawa ng Espiritu ng Diyos. Ngunit may kasama siyang babala. Nasa Juan 3:3. Sabing ganon, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, yan po, tanda mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Napag-aralan natin yung Kingdom of God, remember? Ilang beses yun. Pero kung ang inaasam-asam mo makakarating sa kaharian ng Diyos, dito ka magsisimula. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maliban, ito ang requirements eh. When you go abroad, di ba? Kailangan mo ng passport. Di ba? Dadaan ka sa immigration. Pag hindi kompleto ang papel mo, hindi ka makakapasok. Hindi ka makakalipad. May requirements. Ito lilipat ka lang sa Cebu, pupunta ka lang ng Hong Kong, pupunta ka lang kung saan-saan eh. Pero yung langit, pupuntahan mo, mahirap po yun. Ang passport mo rito si Jesus. Without Jesus in your heart, wala kang pwedeng i-claim. Tanda mo yan. No? Tingnan nyo, ang ganda ng ginawa ng Diyos, according kay Tito, sa 3:6-7, ano sabi niya? Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Pero mo yun? Hindi kapiraso, hindi kakapiranggot, masagana, ibig po sabihin, hindi maramot ang Diyos, hindi limitado ang kanyang biyaya. Ang pagbabago ng buhay ay hindi galing sa ating lakas, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, tayo naligtas. Ang Espiritu ang naglilinis, nagbabago at nagbibigay ng bagong buhay sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ang Espiritu Santo ay ibinigay sa atin hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil kay Kristo. You must remember that. Walang ibang panggagalingan po ito, no? Kundi sa ating Panginoon. Si Kristo ang dahilan ng ating pagtanggap ng Espiritu. Si Kristo din ang daan ng ating pag-aaring ganap. Si Kristo rin ang sentro ng ating bagong buhay. So, walang Espiritu kung hindi kay Kristo. Walang anumang buhay kung walang tagapagligtas. Ito nyo? Makinig ka lang. No? Sa pagpapatuloy natin mula sa verse 6, punta tayo sa verse 7. Ano po sabi sa verse 7? Upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana
ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. No? Ito po, go ahead, go ahead. Parang nararamdaman ko, parang malata yung palakpak ninyo. Parang, daig kayo ng mga nanalo sa loto. Yung mga nanalo sa sugal, tuwan-tuwa, misigaw pa yan eh. Yung mga Kristo, yung mga kapatid, mga Christian, na tumanggap ng buhay na walang hanggan, pag pumalakpak, malata. Ulitin ko ang basa ha. Upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahan loob at tayo maging tagapagmana ayon sa pinangakong buhay na walang hanggan. Dama mo yung tuwa at saka yung saya eh. No? Pero kanina parang ayaw magtama yung kamay eh. Nararamdaman ko po yun. Lalong damdam ng Diyos yun eh. Alam ba niyo? No? Ito yung justification. No? Ang deklarasyon ng Diyos na tayo ay matuwid sa Kanyang paningin. Hindi dahil mabait tayo. Hindi dahil mabuti tayo. Hindi dahil maganda yung record natin sa church. Hindi dahil marami tayong nagawa para sa Diyos. Hindi po. No? Eh para saan? Ito po ay sa kagandahang loob niya. Dahil sa kagandahang loob niya. Ang tawag po dyan ay grace. No? Tandaan niyo yung kanta na Amazing Grace. Tandaan niyo po yun. No? So, hindi tayo pinatawad. Hindi lang tayo ginawang matuwid. No? Ginawa pa tayong tagapagmana. Kasi anak ka na eh. Alam niyo kung gagay-gayin ninyong aklat, matutuwa kayo talaga. Ang dami niyo makikita mga sorpresa. No? Ginawa tayong tagapagmana. Ibig sabihin, meron na po tayong bahagi sa kaharian ng Diyos. May tiyak na tayong kinabukasan, may buhay na walang hanggan na hindi na mawawala pa kailanman. Ang sabi pa sa awit kanina, lahat ng mga luha sa mata ay aalisin, papawiin. Wala na pong iyakan dito, no? Hindi tayo basta iniligtas mula sa kasalanan, iniligtas tayo para maging tagapagmana. No? Let's go to letter C. This new creation embarks on a life of renewal. Renewal. Ang bagong nilikhang ito, no, itong bagong-bagong ito, ay nagsimula sa isang buhay na pagbabago. Yung luma kasi wala na eh. Ang pagbabagong ito ay tuloy-tuloy na. Nagkaroon ng pagbabago ng isipan, kaya ang habilin ni Apostol Pablo sa mga taong yan ay nakasulat sa Roma 12:2. Ano sabi niya? Ito yung bilin niya. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Yan. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Kaya yung iba, dumating na rito, tinanggap si Jesus, they'd been attending the fellowship, no? Every Sunday they attend, then suddenly, gone. Bakit po? Kasi nakikiayon pa sa sanlibutan. Hindi siya masaya rito. Pagdating ng fellowship, umaalis. Hindi siya umati ng fellowship. Anong klase yan? Tatawagin mo, Christian ka? Hindi ka umati ng fellowship. Ano ka? Nakita niyo? Mahalaga po yun. Hindi yung pwedeng pagkakain ninyo, layas kagad. Mag-stay ka muna, magpatunaw ka muna sa tiyan. Hayaan mo muna bumaba ang salita ng Diyos sa sinapupunan mo. No? Evaluate mo anong ginawa ng Diyos para paglakad mo pag-uwi, maginhawa ka. O diba? Umaattend ka nga ng church, pero pagdating ng fellowship, lumalayas ka. Nag-uunahan kayo sa hagdanan. Kakahiya. I'm sorry, I have to tell you honestly, no? No? Dahil bagong nilalang na, patuloy na pagbabago, hindi nagpapabaya. Hindi kailangan pilitin ang pagbabago. Hindi ka nakabase sa performance. Nakabase ka sa kagandahang loob ng Diyos, kaya bigyan laya ang Espiritu na baguhin ka. Now, we can say that a Christian has a new life. Yan po yan. Kung yung mga kapatid na nakakapakinig na sinasabi ko ay nangingilo sa mga talata na binabasa ko at saka sa mga pahayag ko, tiisin nyo.
Ganun po talaga yan. Ibig sabihin may depekto kaya nangingilo ka. May depekto sa buhay mo. Nire-reject mo eh. Minsan nilalabanan mo pa eh. Pero alam mo, pag natuto mong tanggapin yung salita ng Diyos, ng buong puso, gagaling ka. Mawawala yung pangingilo. New life. Having passed from death to life. Sino ang mga ito? Sino itong mga nakalipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay? Sino sila? Sila yung mga taong seryosong nakinig ng salita ng Diyos. Seryoso. John chapter 5, verse 24 to 25. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan. Sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Nilipat na po. Verse 25, pakatandaan ninyo na darating ang panahon at ngayon na nga na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sino mang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Sana naman, huwag makakalimutan ng mga dating patay dito na binuhay na sila ng Diyos. Kasi ang nangyari, siguro nakakalimutan ng iba yan, kaya nawala sila rito, no? So, hindi ka palaboy sa mga spiritual na bagay. Tandaan mo, sinabi na kanina, ikaw tagapagmana ka. Kailangan tandaan ang paalala rin ni Apostol Pablo sa Efeso 2, 1 hanggang 5. Ang sabi niya, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ayan po ang dahilan. Kaya marami sa atin lumalangoy sa kasalanan. Ayan po ang dahilan. Patay kasi tayo dahil sa itong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, kaya may warning kanina eh. At napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuotan ng Diyos. Diyan tayo galing. Yan ang buhay natin dati. Yan ang buhay ko dati. Kinapupuotan ako ng Diyos. Walang mabuti sa akin. Yan ang dahilan kung bakit iwalay tayo sa Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Okay? Kung naiintindihan mo ang message, ang dali-dali lang eh. No? Talagang kailangan lang may pagsunod ng puso. Hindi mangyayari sa iyo mahiwalay ka sa kaharian ng Diyos eh. Sayang. Grabe. Biro mo, mula kapanganakan mo, ang laki ng time na ibinigay ng Diyos. From the day of your birth, remember, bago ko dumating sa kamatayan, ang laki ng time, ng space, no? Na ibinigay ng Diyos. Paano mong mamimiss yan? Di ba? Hindi ko alam. Pero may salita tayo, no? Sa mga tao na ganyan kulang. Ang tawag yan, tanga. Pero mo, ang liwanag. Tapos, paano mo mamimiss yan? Di ba? Hindi mo man lang mapinag-isipan yung buhay mo kung ano. Oh, di ba? May sinasabi pa sa aklat ng Colosas 2:12-13. Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Salamat sa Diyos. Kung hindi po nangyari ito, ano kinabukasan natin? Katunayan, hindi lamang tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, sa halip ay may pangako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng anak ng Diyos. Hindi lang basta binuhay o mabubuhay ka para saan. Di ba? Hindi lang ganun, hindi lang basta binuhay, no? Ang sabi po sa unang Juan 5:11-13, at ito ang patotoo.
Ipinagkulob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamta natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Nakikita niyo po yung direksyon? Nakikita niyo yung direksyon, di ba? Ano yung patotoo? Ang patotoo ay ipinagkulob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At makakamtan lamang natin ito sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ano pa po? Ang sino mang pinapanahanan ng anak ng Diyos, makinig kayong mabuti, sino man ang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi na pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Nakita niyo po? Kung nakinig ka, hindi mo mamimiss ito. Oo, yan po. Walang sikreto dyan. Open book po yan. Yan ang layunin ng Diyos. Yan ang gustong-gusto niya. Makapiling tayo. Na walang mapahamak sa atin. Walang kawawa. Walang nagdurusa. Walang gutom. Walang nanghihingi. Gusto niya masaganang buhay. Anong gusto mo? Gusto mo mag-solo? Gusto mo lumayo sa kaharian ng Panginoon? Yung kaligtasan, yan yung kabuuang ginawa ng Diyos. Mula simula hanggang wakas. Siya ang may gawa niyan. Ang Ama ang nagplano. Tandaan ninyo, ang anak ang tumubos, ang Espiritu ang nagbabago sa bawat isa. Ito ang dahilan kung bakit may kapayapaan at katiyakan yung mga na kay Kristo na. Alam nyo, sa buhay nito, alam nyo, lalo ang mahal ng bilihin ngayon. Isipin ninyo, pati kangkong tinitimbang, ano nangyari sa atin? Ang hirap. Kaya nga, ang gagawin mo, puro reklamo ka. Ang reklamo mo mula sa ulam hanggang sa panahon, sobrang init. Wala kang kakontentuhan. Pero alam ninyo, yung mga tao, lalaki at mga babae na kay Kristo, meron silang kapayapaan. Kita nyo? Merong kapayapaan kay Kristo. Ha? Konting panahon lang naman itong mga titiisin natin eh. Oh, konting init, konting pawis, bihis ulit, laba, bihis na naman ng bago. Di ba? Ganun lang ang buhay. Pero ang importante, hindi po tayo nanghihina na panghinaan ng loob. Tayo ay patuloy na lumalakas araw-araw as we read the book. Ano mo? Nagbibigay ng inspiration sa atin, nagbibigay ng lakas, ng tibay. No? Ganun po yun. Ano sabi ka na letter B? Having passed from darkness to light. Ang ganda nito ha. Parang dumaan ka sa checkpoint, no? Stop. Eh nakita yung Christ sa dibdib mo. Tuloy, go. No? Passes, no? Having passed from darkness to light. Ito ang layunin ng pangangaral ng Ebanghelyo, no? Ilipat ang tao mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. No? Yan yun, no? Ang sarap pakinggan eh. Parang checkpoint talaga, oh. Having passed from darkness to light. Grabe, no? Tulad ng sinabi ni Jesus kay Apostol Pablo, ito sinabi ni Jesus sa kanya, no? Sa Gawa 26:18. Ano sabi niya? Isusugo kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata. Ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at sila'y mapapabilang sa mga taong pinaging banal ng Diyos. Andyan lahat, oh. Oh? Andyan lahat. Yan ang ginawa ng Panginoon kay Apostol Pablo. Gaya din naman ang isinulat ni Pedro sa mga Kristiyano sa unang Pedro 2:9 hanggang 10. Sabi niya ganon, ngunit kayo ay isang lahing pinili. Iba na eh. No? Grupo ng mahalikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos. Isang bansang nakalaan sa Diyos. Bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Yan. Ano yung kahangahangang ginawa niya? Yan ang patotoo natin. Ano ang ginawa ng Diyos sa buhay natin? Yan po yun. No? Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan.
Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, ipinagkaitan kayo o pinagkaitan kayo ng habag. Ngunit kayo'y tinatanggap na ninyo ang kanyang habag. Napakaganda ng buhay pagka na kay Lord ka no? Tingnan mo, totoong mahirap ang buhay, mga kapatid. Again, halos hindi na magkasya yung piso natin sa mga bilihin, no? Pero may Diyos ka. Anong gusto mo? Nahihirapan ka na may kasama kang Diyos o nahihirapan ka nang wala kang Diyos? Mamili ka. Kahit mahirap ka, may Diyos ka, may masasandalan ka. Pwede kang lumapit sa Kanya. Yung walang Diyos, magnanakaw ka na lang. Papatay ka ng tao, manghaharang ka, mang-extortion ka, mamimwersa ka. Wala ka kasing masandalan Kaya yung Kristiyano nakakapagtiis, kahit sa hirap, kahit sa lumbay, alam mo, may sasalo sa iyo Alam mo, napaka-iksi lang po Maikling panalangin lang po Ando dun kagad ang tulong ng Diyos Nararanasan ko po yun sa buhay ko. At marami sa inyo nakaranas niyan. Ang Diyos kapag narinig ang panalangin ng kanyang anak, hindi niya maaaring tiisin. Tutugunan niya yan. Hindi siya magdadamot. Anak Tandaan niyo yan. Kaya sabi ko sa inyo, kahit mahirap ang buhay, pero may Diyos ka, okay na yun. Sobra-sobra na yun. Ano pa ang pwede mong hingin? No? Tayo, bagamat dati tayong lumalakad sa kadiliman, pero ngayon maaaring tayong lumakad sa kanliwanag bilang mga anak ng liwanag. Iba na ang postura natin. Basahin natin yung mga paalala sa Efesos 5:8. Tingnan nyo. Sabi pa rito, dati kayo nasa kadiliman, ngunit kayo nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Alam Yung liwanag kasi ang sumasagisag ng kabutihan, katwiran, at katotohanan. Tuloy natin sa verse, yung Efeso, 1 Thessalonians 5:5. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Ine-emphasize dito mabuti kung ano yung kalagayan ng mga nakay Kristo na. Wala na po sila sa dilim. Pag tingnan mo yung buhay mo, kapatid, baka nasa dilim ka pa. Tingnan mo kung nananabik ka sa gawain ng Diyos. Yun na lang magiging sukatan natin for the meantime. Nananabik ka ba sa gawain ng Panginoon? Nagbabasa ka ba ng aklat? Nananalangin ka ba? Tumatawag ka ba sa Kanya? Ganun lang kasimple yan. Kung wala yun sa buhay mo, may problema ka. May problema. Kailangan makinig na mabuti. No? Ano sabi sa Efesos 5:9? Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Wala na kasi sa dilim No? Liwanag. So ano ngayon ang dapat natin gawin? Palagi po tayong magpasalamat. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng ito, lagi natin siyang pasalamatan, sabi sa Colosas 1:12 hanggang 13. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Napakadaling intindihin. Hindi ka maliligaw. Now, what is the evidence of this new creation? Not just obedience to the new teaching, but rather obedience is the result of a new allegiance. Alam niyo yun? Letter A Christian is a converted person. Okay, the true meaning of conversion is a change of allegiance. Magpapalit ka ng iyong katapatan. Ito ang pinakasentro ng pagbabagong loob. I-observe ninyo, makinig kayo mabuti, ang pagbabago ng katapatan, hindi sa sarili, kundi sa Diyos. Mula sa kasalanan tungo sa kabanalan. Mula sa sariling trono tungo sa paghahari ni Kristo. Kaya nakadepende ito kung kanino tayo tapat. No?
Tingnan nyo, basahin natin yung papaalala sa atin ni Apostol Pablo sa Roma 6:16 hanggang 17. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, ayan na, kayo'y nagiging alipin nito. Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos nahahantong sa katwiran. Nakita mo, sino yung sinusunod mo? Yung tatay mong sinungaling na si Satanas? O ang Diyos na nagbigay sa iyo ng liwanag? Ano? Hindi mo ba alam? Kaya kapag nagpasakop ka sa kasalanan, nagiging alipin ka na. Ano sabi sa verse na sumunod? Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taus-pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. Kaya kailangan mo magbasa. Kailangan mo manalangin. No? Mayroong pagbabago ng katapatan. Paano ito mangyayari? Pagkilala sa tunay na kalagayan. Nakita mo na yung bigat ng kasalanan, i-evaluate mo yung sarili mo. Makinig ka, kapatid. Ini-evaluate mo yung bigat ng kasalanan ginagawa mo. Naintindihan mong hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Alam na alam mo yan. Napagtanto mong kailangan mo si Kristo. Finally. No? Ganito nagsimula ang paglipat ng katapatan. Tumatalikod sa lumang pamumuhay, hindi lang nagsisisi, kundi may pagpili. Hindi na kasalanan ang sinusunod, hindi na sarili ang nasusunod, hindi na batayan ang mundo, kundi ang pagtalikod sa lumang buhay na makasalanan. Tatalikuran mo na yung buhay mo. Alam mo naman ginagawa mo araw-araw kung ano eh. Alam mo yun. O, ilipat mo, tingnan mo lahat. Tingnan mo. Salansanin mo, tingnan mo. Ito yung mga kasalanan. Alisin mo na yan. Ilipat mo na yung allegiance mo, yung katapatan mo sa Panginoon. Doon ka sumunod. Sabi sa verse 18, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. No? Let's go to letter B. A Christian is converted to Jesus Christ. So, ang tunay na pagbabagong loob ay hindi lang pagbabago ng ugali, kapatid, kundi paglipat ng puso kung sino ang sinusunod mo, sino ang pinakikinggan mo, at kung sino ang pinaglilingkuran mo. Check mo yon. 3 bagay, sinusunod, pinakinggan, pinaglilingkuran. Bago mangyari yung pagbabagong loob, ang sentro ng buhay mo ay ang iyong sarili. Sariling gusto, sariling plano, sariling paraan. Hindi ka ba napagod? Hanggang ngayon, ginagawa pa ba yan? Sa pagbabagong loob, ang sentro mo ay ang Diyos. Ang Kanya ng kalooban, salita at layunin. Hindi lang bagong ugali, kundi bago na yung hari mo. Iba na yung sinusunod mo. Iba na yung katapatan mo. Eto, makinig ka. Maraming tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas, pero hindi bilang Panginoon. Hindi bilang Panginoon. Ang tunay na pagbabagong loob ay hindi na ako ang masusunod, ikaw na Lord, ikaw na Panginoon. Ang tunay na pagbabagong loob ay tunay na pagbabago ng katapatan. Alam mo naman yun eh. Kaya nga, pati nga yung pamilya eh. Pati yung buhay mo, pati yung sarili mo. Mas pinipili mong sundin ngayon ang Panginoon. Ito maganda itong paalala ng Panginoon sa atin. Sa Mateo 10:37-39. Ano sabi niya? Oh? Ito, alam niyo na ang context nito, no? Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi pumapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Pinaliwanag na po natin yan, yung context niyan. Ang ibig lang sabihin ng Panginoon ganito, above all, higit sa lahat, mamahalin mo ang Diyos mo. Pag mahal mo ang Diyos mo,
Siya ang bahala sa magulang mo, siya ang bahala sa kapatid mo, siya ang bahala sa pamilya, siya ang bahala sa kinabukasan ninyo. Kaya hindi pwedeng mauna ang iba kaysa sa Panginoon. Naintindihan niyo yun? Siya ang Panginoon eh. Siya ang makapangyarihan eh. Yung sakit ng magulang mo, pwede mong hingin ng kagalingan sa Kanya. Yung kahirapan sa buhay, pwede mong hingin ng tulong sa Kanya. Pero ang gagawin mo, uunahin mo yung trabaho, uunahin mo yung mga kapritsyo mo. Hindi ho pwedeng ganun. Kaya maraming bigong Kristiyano na hanggang ngayon, disappointed sila sa gospel ni Christ because they're not listening. They wanted to pursue a good life. Sino ba ang ayaw na mabuting buhay? Pero kailangan marunong ka sumunod. Gamitin mo utak mo. Kung matalino ka, kung may karunungan ka, gamitin mo. Unahin mo ang Diyos. Ibigin mo ang Diyos ng una sa lahat. Pag na-practice mo yan, bilib na ako sa iyo. Patuloy na binabago ng Diyos ang ating pag-iisip. Binabago niya ang ating pananaw, even our values and priorities. Unti-unti nagiging katulad ng puso ni Kristo. Unti-unti. Of course, hindi naman siya overnight. Kapag tama ang ginawang pagpili, si Kristo ang nagiging sentro ng buhay natin. May bagong pagkakakilanlan. New identity. Hindi na ako ang boss ng buhay ko, kundi si Kristo na. Dahil iba na ang pananaw, values at mga priorities. Ano sabi ni Paul? Pakinggan niyo. Ito, gusto kong idiin sa isipan niyo ngayong umaga. Galatians 2:20. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog na kanyang buhay para sa akin. Alam mo, lahat naman tayo gusto natin maganda ang buhay. Pero para lumakad tayo sa magandang buhay, kailangan meron tayong mga tamang values, tamang priorities, tamang pagkaunawa. Lahat tayo, wala namang gusto rito maghirap eh. Wala naman dito gusto magkaroon ng problema eh. Katunayan, wala namang may gusto talaga ng problema sa atin. Pero dumarating yung problema. Kaya kung di ka matatag sa Diyos, aapakan ka ng dyablo, kawawa ka. So what happened to such allegiance? No? Letter C, such allegiance to Christ results in a new life. Yan na. May pagbabago na ang direksyon ng buhay. When loyalty changes, so does decisions, relationships, goals, use of time and money, heart in worship and service. Although, hindi ito perpekto, pero papunta na kay Kristo. No? Ulitin niyo, no? Nagbabago yung loyalty mo. No? Yung mga decision mo, yung relasyon mo, yung mga layunin mo, yung paggamit mo ng oras, ng panahon at ng pera, yung ginagawa mo sa pagsamba at sa mga gawain, sabi nga rito, hindi ito perfect, pero mas nagiging palapit ka sa ating Panginoon. So, ano ang ebidensya ng pagbabago ng katapatan? Ngayong umaga, tingnan natin, nagbago na ba yung katapatan? Nagkaroon ba tayo ng change of allegiance? Tingnan natin. Kung talagang ikaw may bago ng allegiance, may bago ng pagbabago sa katapatan, siyempre, meron ka ng mga bagong pagnanais. Hindi pilit na yung pagsunod. No? Hindi na comfortable sa mga dating gawain, meron na pong conviction. No? May bago ng direksyon, hindi na umiikot sa sarili, salip sa Diyos na. May tiwala na sa Diyos at nabawasan na rin yung pagkabalisa. Katunayan, ayaw ng Diyos na nababalisa tayo. Ayaw ng Panginoon yun na nababalisa tayo. Ayaw niya magkaroon tayo ng problema sa sarili natin. Sabi po sa Filipos 4, 6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Yan ha, general statement yan ha. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. May instruction siya, oh. Oh, sino dito nababagabag? Huwag daw. Huwag kayong mababalisa. Ayan, ito pala ang paraan. Ayan. Ano sabi sumunod? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao
ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pag Christian ka pala, hindi ka na nababalisa. Meron kang stress, pero hindi ka nababalisa. Kasi nababalisa, nakasayad na sa Panginoon yun. Stress lang. Life is stressful. Amen? Sino po sa inyo hindi na-stress dito? Ha? Meron ba na-stress sa inyo pagka magulo mga bata? Pagtakbo ng takbuhan? Light lang po yan. No. Ang isang nakaka-stress talaga yung wala kang pera. Di ba? Dumukot kapag dukot mong gano'n, wala kang masalat. Pinuksan mo yung pitaka mo, wala naman laman. Very stressful po yan. Tapos isisiper mo ulit. Di ba? Yan ang life na stressful talaga, no? So, sa bagong buhay na ito, ulitin ko, nakakasumpong na tayo ng panibagong lakas, inspirasyon at karunungan upang mabuhay ng bago. Bago na no? Filipos 4:13. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. Ayan. Ayan. No? Kaya nga ang nakakatuwa talaga yung meron kang Christ sa puso, no? Nakakatuwa. Sarap kasi oo, yung pera minsan hindi na masyadong mataas yung yung requirement, no? Kasi meron kang pag-asa Dati ganoon ako nung araw pa wala akong pera, no? Parang ang hirap ng buhay, no? Pero ngayon, hindi na. Yung mga taga-bulag, pagpunta mo sa mall, no? Pinipilit palabasin yung pitaka mo. No? Hindi na ako pupunta ng mall Hirap. No? Sa akin pong pagtatapos, ang mahalagang katotohanan ng naranasan ng isang bagong nilalang ay, number 1, ito po yung naranasan ng isang bagong nilalang. Meron na siyang bagong kapanganakan. Meron ka na ba yan? Meron siyang bagong buhay, bago na rin yung kanyang katapatan. Totoong siya ay isa ng bagong nilalang. Okay? Tandaan natin na hindi lahat ng nagsasabing Kristiyano ay may ebidensya ng bagong kapanganakan. Maaring hindi pa natunay na naranasan ito, no? Even if we obey but without faith, it will not produce a new creation in us. For God's power to work, we must submit to faith. Sabi po sa Colossus 2:12-13, sa pamamagitan ng bautismo nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Huh? Maaring siya'y naisilang na uli, ngunit bumalik sa kasalanan. Mas gusto niyang manatili roon at may mahalagang paalala para sa Kanya at sa ating lahat. Hebreo 3, no? 12-13. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa Kanyang talikuran, ang Diyos na buhay. So, posibleng mangyari pala siya. Even if you are a believer, pwedeng mangyari na tumalikod ka sa Diyos. Pwede. Dahil iba na, bumalik ka na Ginagawa mo na yung mga dati mong tinakasan at iniwasan. Ano pa sabi? Sa halip, magtulungan kayo araw-araw, yan po yun, habang ang panahon ay matatawag pa ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Kaya yung paalala mahalaga sa atin. Huwag kayong manghinayang na magpaalala sa kapatid. Pag hindi umaatin, sabi mo, kapatid, hindi ka na umaatin. Kailangan ka ng church. Kailangan tayong magkasama sa gawain. Huwag kayong mahiya. May mga kapatid dito na ayaw magsalita sa kapatid. Nahihiya, baka ma-offend. Hindi po. Ang sabi ng Biblia, magpaalalahanan kayo. Kung totoong nagmamahalan kayo, magpaalalahanan kayo. No, ha? Okay? So, nawa, no? Ang muling isinilang at bagong buhay kay Kristo ay magpaalala sa atin sa kahalagahan ng pagiging kay Kristo. Minsan pa,
Hindi pa huli ang lahat para doon sa mga nakikinig ng mensahe ngayong umaga. Hinahamon po tayong magbalik tanaw at suriin ang ating katapatan upang makita ang katibayan ng isang bagong nilalang sa ating buhay. Purihin po natin ang Panginoon. Bago tayo tuluyang magtapos sa panalangin, nais ko po magpasalamat sa bawat isa na naglaan ng panahon at oras na upang pakinggan ang mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos. Nawa ang mga aral na ating narinig ay hindi lamang manatili sa ating mga isipan, kundi magbago sa ating mga buhay sa dating na linggo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagdalo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos at aming Hari, maraming salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan. Nawa ang binhi ng iyong kaharian na itinanim sa aming mga puso ay lumago at magbunga ng katwiran, kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Tulungan mo kaming mamuhay bilang tunay na mga mamamayan ng iyong kaharian sa aming mga gawa at salita. Sa pansamantalang pag-alis namin sa dakong ito, samahan nawa kami ng iyong banal na presensya. Salamat, Panginoon, sa paalala na ikaw ang naghahari sa aming buhay. Nilig namin na ang mensaheng ito ay hindi lamang manatili sa aming isipan, kundi magbago sa aming mga puso. Turuan mo kaming unahin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran sa lahat ng aming gagawin. Pagpalain mo ang bawat isang naririto sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng Panginoon. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya ang lahat ay magsabi ng purihin natin ang Panginoon.